Noong unang bahagi ng dekada 1990, kilala ng lahat sa Nehe County, lalawigan ng Heilongjiang ang nakakagimbal na massacre na kumitil sa buhay ng 42 katao. Noon, madalas sabihin ng mga tao na kung ayaw mong mabuhay, pumunta ka sa Nehe. Ipinapakita ng simpleng katagang ito kung gaano kalala ang insidente. Hanggang ngayon, ang tanawin ng mga nakahigang bahay, karamihan ay nabubulok ay patuloy na nagdudulot ng takot sa mga tao. Sa pagkakataong ito, susuriin natin kung sino ang salarin sa likod ng krimen at ano ang nagtulak sa kanya sa ganoong kalupitang kilos. Noong isang malamig na gabi ng taglamig sa 1991, bumagsak ang temperatura sa Heilongjiang sa antas na halos lahat ay nagyelo. Sa duty room ng Nehe Police Bureau, biglang tumunog ng matagal ang telepono at sinabi ng judge ang Police Bureau na kailangan nila ng tulong sa isang malaking kaso at nag-abiso na mahigit 20 katao na ang napatay. Agad na naunawaan ng pulis ang tindi ng kaso at iniulat ito sa kanyang mga nakatataas. Pagkatapos mabilis na magplano, nagtungo ang mga pulis sa Nehe sa ibinigay na address. Utos ng hepe ng bureau na buksan ang pinto at agad namang binuksan ang pinto ng silong. Kahit nahanda na sa kung anong maaaring makita, nagulat pa rin ang mga opisyal sa tanawing humarap sa kanila. Marami sa kanila ang yumuko at ilan ang nakaramdam ng pagsusuka. Ang maliit na basement ay punong-puno ng mga bangkay sa iba't ibang antas ng pagkabulo. May ilan na halos buto na lamang, samantalang ang iba ay may natitirang hugis. Tahimik na nanatili ang mga pulis, ramdam ang kanilang pagkukulang na mapigilan ang trahedya. Determinado silang lutasin ang kaso sa lalong madaling panahon. Ilang minuto na lamang ay nasakop na ng pulis ang lugar. Nagsimula ang mga forensic doctors sa pagsusuri ng mga bangkay na magkakadikit. Kahit na sobrang lamig sa labas, hindi nito natakpan ang mabahong amoy ng pagkabulo. Sa loob ng masikip na basement, lahat ay pawisan at ang ilang nakakatandang forensic doctors ay nahimatay pa. Sa pinakailalim, halos tuluyang bulok na ang mga bangkay at marami na lamang ang mga buto na kinain ng insekto. Ang maliit at madilim na basement ay nagpadagdag sa hirap ng investigasyon. Habang lumalalim ang mga opisyal, lalong humihirap ang hangin. May ilan pang ang nakaranas ng kakulangan sa hangin at pagkahilo dahil sa mabahong amoy. Agad na nahuli ng international na media ang atensyon sa nakakagimbal na krimeng ito. Patuloy na tinutukan ng Chinese media ang investigasyon na pinangunahan ng Zhejiang at Nehe Police. Labis ang pagkakabahala ng publiko. Hindi nila alam ang motibo ng mga salarin at natatakot na baka sila ang susunod na biktima. Muling kumalat ang kasabihang kung ayaw mong mabuhay, pumunta ka sa Nehe na nagdulot ng mas matinding pangamba habang ang salarin ay nananatiling malaya. Habang bumabagsak ang mabigat na niyebe sa mga kalye ng Nehe, nananabik ang lahat na matapos na ang gabi at muling sisikat ang araw upang maalis ang dilim na bumabalot sa kanilang puso. Matapos suriin ang bawat sulok ng basement, natagpuan ng pulis ang higit 40 bangkay. Napag-alaman nila na isa itong malawakang massacre na isinagawa ng isang grupo na may maraming kasapi. Sa mga nakaraang taon, nagkaroon ng sunod-sunod na misteryosong pagkawala at karamihan ay mga kababaihang may kaakit-akit na mukha. Nang may ulat ang pagkakakita sa mga bangkay, nagsumbong ang mga pamilya upang makilala ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa pamamagitan ng facial recognition at DNA test, nakumpirmang ang mga bangkay ay kabilang sa mga naitalang nawawala. Sa kabila ng masakit na katotohanan, malinaw na ang mga kababaihang ito ay nawala sa buhay sa lugar na iyon. Nagulantang ang publiko hindi lang sa kalupitan ng mga salarin kundi pati na rin sa kababayaan ng mga otoridad. Ang tanong sa isip ng marami, nasaan ang gobyerno ng ang Nehe ay nalunod sa trahedya? Upang maibalik ang tiwala ng publiko, nagpadala ang mga otoridad ng isang espesyal na investigative team kasama ang 12 ng Special Forces officers na nagbantay sa lugar araw at gabi para sa mga posibleng suspect. Ngunit dahil kakaunti ang mga palatandaan, mahirap paliitin ang investigasyon.
Sa kabila ng mga hamon, nagpatuloy ang pulisya sa pagtatanong sa lahat mula sa mga kriminal hanggang sa matatanda at bata. Sa paraang ito, nakilala nila ang isang grupo ng mga suspect at ininterrogate ngunit wala sa kanila ang may malinaw na motibo sa krimen. Pinaghihinalaan ng pulis na ang mga salarin ay isang profesional na gang na tumakas sa ibang lugar matapos madiskubre. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting natunaw ang niebe at yelo at sa wakas ay sumikat ang araw ngunit sa pagkabigo ng marami, tanging malabo lamang na sagot ang maibigay ng pulisya. Nagsimulang questionin ng publiko ang kakayanan ng gobyerno na di sinasadyang naglagay ng matinding presyon sa investigative team. Ngunit sa huli, nagbunga ang kanilang pagtitiyaga kahit na medyo huli na. Matapos ang ilang buwang walang tigil na pagsisikap, nagkaroon ng breakthrough sa kaso. Isang gabi habang nagbabantay sa tren, napansin ng lokal na seguridad ang isang napakakakaibang individual. Pagsapit ng gabi, abala ang Hangzhou Station. Sa critical na transport hub na ito, mataas ang alerto ng pulisya lalo na sina Lian at Little Wang na araw-araw ay nagbabantay sa estasyon. Noong unang bahagi ng dekada 1990, hindi pa matatag ang seguridad sa bansa. Bilang isa sa pangunahing southern stations, madalas na nagkakaroon ng pagnanakaw at panlilinlang sa Hangzhou Station. Isang gabi habang nagbabantay, napansin ni Little Wang ang kakaibang kilos. Isang dalagang mga 20 taong gulang, maikling buhok at kaakit-akit ang mukha ang kanyang napansin. Kahit na mainit ang Oktubre sa Hangzhou, nakasuot siya ng makapal na sweater. Ang nakakuha ng atensyon ni Wang ay ang pakikipag-usap niya sa isang lalaking mukhang kahina-hinala. Ang lalaki ay may malaswang mukha, maitim ang balat at nakasuot ng manipis na damit, tipikal na southern style. Dahil sa karanasan, naramdaman ni Little Wang na kahina-hinala ang kanilang pagkikita. Madalas na nangyayari ang ganitong insidente sa mga estasyon ng tren kung saan sinasamantala ng mga taong kahina-hinala ang dami ng tao para sa iligal na transaksyon. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin ni Little Wang ang 3 lalaking nakatayo ilang metro ang layo at nakatitig sa pares. 2 sa kanila ay simpleng nakabihis at magaspang ang itsura na posibleng manggagawa. Ang isa pa ay mas bata, maputi, may matangos na ilong at magandang mukha. Ngunit punong-puno ng kasamaan ang kanilang mga mata kaya't mas lalo pang pinanood ni Little Wang ang kanilang galaw. Pinaghihinalaan niya na ito ay isang gang na gumagamit ng babae para akitin ang biktima. Kapag nahulog na sa bitag ang biktima, sisigaw ang babae at magpapanggap na inaabuso. Lalapit naman ang iba, nagpapanggap na asawa o kamag-anak at hihingi ng kompensasyon. Dahil dito, nanatiling nakatutok si Little Wang at pinatawag si Lian upang humingi ng backup. Mabilis na tumakbo si Lian sa duty room at tinawag ang 3 kasamahan. Nagsuot sila ng baton, handcuffs at maingat na dinala ang isang pistol. Sa puntong iyon, umalis na ang babae kasama ang lalaki at sinundan sila ng 3 lalaking kasama niya. Tahimik na lumapit si Little Wang nang hindi ipinapakita ang kanyang presensya at tumpak ang hinala niya. Pinangunahan ng babae ang lalaki sa isang kalye malapit sa estasyon. Mabilis na sumunod ang 3 lalaki at hinawakan ng mga kasamahan ng babae ang biktima, inaakusahan siyang ng haras at humihingi ng kompensasyon. Naguluhan ang lalaki at ipinaliwanag na pareho silang pumayag sa kanilang pagtatagpo. Tumanggi ang leader ng grupo na kilalanin ng babae bilang manggagawa sa prostitusyon at mariing humiling ng pera. Isa sa mga kasapi ng gang ang tinamaan ang lalaki sa ulo habang ang isa pa ay naglabas ng kutsilyo at nagbanta na kukunin ang lahat ng kanyang ari-arian. Sa puntong ito, mabilis na sinalihan ni Little Wang at ng kanyang 4 na kasamahan ang paligid. Nang maramdaman ang banta, sinubukang ipaliwanag ng leader ng gang ang kanilang ginawa bilang personal na hindi pagkakaunawaan na sinasabing ayaw nilang ma-involve ang pulisya. Ngunit agad namang pinabulaanan ito ng biktima, paliwanag na hindi niya inabuso ang babae at pumayag ang babae na makasama siya sa gabi kapalit ng napagkasundo ang halaga. Habang haharap sa armado at mapanganib na suspect, itinaas ni Little Wang ang baril at binalaan silang ibaba ang kutsilyo bago sila dakpin.
Nang mapagtanto na wala ng ibang pagpipilian, ibinaba ng mga sospek ang kutsilyo at iniangat ang kanilang mga kamay upang maposas. Ngunit bago pa man nila mailabas ang mga sospek, biglang itinulak ng leader ng gang ang isang pulis at sinubukang tumakas, subalit agad siyang nahinto ng isang lokal na security guard. Dinala ang lahat ng sospek para sa interogasyon. Sa pagtatanong ng pulis, sinabi ng tatlong lalaki na sila ay imigrante mula sa Harbin. Ayon sa kanila, layunin nilang turuan ng lalaki dahil sa diwastong kilos at ang perang ibinigay niya ay voluntaryong kompensasyon para sa emosyonal na pinsala. Bukod dito, tumanggi silang magbigay ng karagdagang impormasyon, ngunit sa masusing investigasyon, natuklasan ng pulis na pawang peking ID ang hawak ng 4 na sospek. Karaniwang hindi gumagamit ng peking pagkakakilanlan ang mga mabubuting mayayaman, kaya malinaw na sangkot ang mga ito sa kahina-hinalang gawain. Lalo pang tumindi ang kanilang hinala nang magsimulang manginig at pumuti ang babae. Naging malinaw sa pulis na may mas malalim at mas madilim na bagay na kinasasangkutan ang mga ito. Ramdam ang takot ng babae, kaya paulit-ulit siyang tinanong ng pulis. Sa interogasyon, tila malapit na niyang ibunyag ang isang bagay, ngunit nag-atubili. Nahihiya siyang humingi ng sanitary pad. Nang matanggap ito at nagpapanggap na aalis, bumulong siya sa mga pulis at sinabi na pinipilit siyang pumatay ng tao. Nakiusap siya na siya ay tulungan. Ipinakilala ang sarili bilang Shulisha at kalaunan inamin niya na siya at ang iba ay sangkot sa ilang mga pagpatay. Ang mga biktima raw ay nagmula sa iba't ibang grupo. Dahil sa hinala na konektado sila sa nakakagimbal na massacre sa Nehe, agad itong iniulat ng pulis sa kanilang nakakataas. Nalaman na ang leader ng grupo ay si Jawang Ge, isang manggagawa sa isang agricultural factory sa Nehe County, Heilongjiang Province. Ipinanganak siya noong 1960 sa isang mahirap na pamilya. Nawalan siya ng magulang ng maaga at kulang sa tamang gabay, kaya hindi niya nabigyang pansin ang pag-aaral. Matapos makapagtapos ng middle school, mag-isa siyang humarap sa buhay. Kahit kulang sa edukasyon, ang kanyang magandang muka at madulas na pananalita ay nagbigay sa kanya ng pabor sa maraming babae sa pabrika. Bagamat dinagdagan siya ng interes ng marami, dahil sa kanyang kayabangan, tinanggihan niya ang mga ito. Sa likod ng kanyang kaakit-akit na anyo, nagtatago ang madilim na ambisyon. Ang kanyang mga luho at magulong pamumuhay ay nagtulak sa kanya na makisama sa maling grupo at iwasan ang tapat na trabaho. Madalas siyang makita ng mga kapitbahay na umiinom, nagsusugal at pumupunta sa bar kasama ang mga kaibigan. Habang nagtatrabaho sa pabrika, nasangkot si Jawang Ge sa maraming illegal na relasyon sa mga babaeng manggagawa na kalaunan ay nagdulot ng kanyang pagkakatanggal sa trabaho. Pagkatapos umalis sa pabrika, nagtungo siya sa pagkatay ng hayop, ngunit mabagal ang negosyo at mahirap ang buhay. Dahil sa paghangad ng maraming pera, nagdesisyon siyang pumasok sa krimen, pinili ang landas ng pagnanakaw at pagpatay. Noong Hulyo 1990, nagsimulang maglibot sa mga kalye si Jawang Ge upang humanap ng mga biktima. Target niya ang mga kabataang babae na madaling maninlang. Sa pamamagitan ng kanyang magandang mukha at kaagit-agit na anyo, nagawa niyang may kayat ang 12-dosenang babae na sumama sa kanya pauwi sa kanyang bahay. Matapos makipagtalik sa kanila, ninakaw niya ang kanilang mga mahalagang gamit at pagkatapos ay pinatay. Ang mga tumutol ay nakaranas ng mabagsik na karahasan. At sa halip na itapon ang mga bangkay, itinapon niya ang mga ito sa kanyang basement. Kumalat ang mga chismis na ang pagpatay at pagnanakaw ay naging baluktot niyang libangan. Ayon sa balita, natutulog pa raw siya sa mga bangkay araw at gabi. Ang mas nakakatakot pa, sinabi rin na inaalisan niya ng mga bahagi ang katawan gaya ng puso, atay at mga ari, piniprito ang mga ito o niluluto at pagkatapos ay kinakain. Mula Enero hanggang Agosto taong 1991, bumuo si Jawang Ge at ang kanyang mga kasamahan ng isang gang na dalubhasa sa panlilinlang at pagnanakaw ng mga biktima. Kinuha niya si Li Shihua, isang magsasaka mula sa bayan ng Jiangdong at San Wenli,
isang manggagawa sa isang vegetable company. Magkasama nilang isinagawa ang marahas na krimen. Upang mapadali ang kanilang gawain, umupa si Jawang-ge at ang kanyang mga gang ng isang bahay sa lokal na lugar. Sa kalahati ng 1991, maraming tao sa Nehe ang nawawala, lalaki man o babae. Natakot ang mga residente at iniiwasang lumabas tuwing gabi para hindi maging susunod na biktima ng salarin. Kabilang sa mga biktima si Shulisha, isang yaya sa kindergarten para sa mga pamilya ng mga empleyado ng Nehe Agricultural Factory. Ayon sa kanyang pahayag, wala silang romantikong ugnayan ni Jawang-ge at hindi rin sila kasal. Pinilit lamang siyang makilahok sa mga kriminal na gawain nito. Inamin ni Shulisha na isang gabi noong Oktubre taong 1991, binugbog siya at itinapon sa kalsada ng kanyang lasing na asawa na nag-iwan sa kanya sa takot habang naglalakad sa dilim at mapanglaw na daan. Nawala siya sa direksyon at tumakbo patungo sa estasyon ng tren na mas abala at maliwanag na nagbigay ng pakiramdam ng kaligtasan. Dito niya nakilala si Jawang-ge. Dahil sa kanyang matamis na salita at matipunong pangangatawan, agad siyang nahulog sa panlilin lang nito at sumama pa uwi sa bahay. Hindi kalayuan sa estasyon ang bahay. Sinabi ni Jawang-ge na nakatira siya kasama ang kanyang matandang magulang na lalong nagpatibay sa tiwala ni Shulisha. Pagdating nila sa bahay, napansin niya na 3 silid lamang ang bahay at may medyo maluwag na bakuran. Ngunit mabilis niyang namalayan na hindi naroroon ang ina ni Jawang-ge. Sa halip, ang asawa nito na si Lee Shuhua at isang batang babae ang nandoon. Nang makita siya ni Lee Shuhua, tinitigan siya nito ng may paghamak. Nang maramdaman ang kakaibang sitwasyon, sinubukan ni Shulisha na humanap ng dahilan upang umalis, ngunit biglang hinawakan siya ni Jawang-ge at muntik nang mapatay sa pamamagitan ng pagpisil ng leeg. Natakot si Shulisha at pinilit na maghubad at pagkatapos ay ginahasa siya ni Jawang-ge. Nasaksihan ng asawa ang buong pangyayari, ngunit hindi nagpakita ng malasakit at dinala ang bata sa kabilang silid upang matulog. Nagising si Shulisha na umiiyak at sinubukang magsuot ng damit upang makaalis, ngunit muli siyang hinawakan ni Jawang-ge sa leeg dahilan para pansamantala siyang mawalan ng malay. Pagkagising niya, natagpuan niya ang sarili sa isang mabaho at madilim na basement kung saan agad niyang naramdaman ang tila laman na nakapaligid sa kanya. Nagulat at natakot si Shulisha nang mapagtanto na nakahiga siya sa ibabaw ng mga nakadikit na bangkay. Ginamit niya ang lahat ng lakas upang itulak ang pinto, ngunit hindi ito gumalaw. Sinipa niya ito ng malakas, ngunit wala pa ring nangyari. Habang nagpupumilit si Shulisha sa kawalan ng pag-asa, lumitaw si Jawang-ge at may hawak na kutsilyo. Nang makita ito, lumuhod si Shulisha sa takot at nagmamakaawa na huwag siyang patayin. Nangako siyang gagawin ang anumang hiling ni Jawang-ge upang mailigtas ang kanyang buhay. Sinabi ni Jawang-ge na kung papayag siyang makipagtulungan, ililigtas niya ang buhay nito kaya't agad na pumayag si Shulisha. Sa pagpapatuloy ng kanyang pag-amin sa pulis tungkol sa gang ni Jawang-ge, ibinahagi ni Shulisha na niloko ni Jawang-ge at ng kanyang mga kasamahan ang ilang mamamayang kakilala. Iniimbitahan sila sa hapunan at pinapatay matapos silang malasing. Ngunit habang dumarami ang mga biktima, naramdaman ni Jawang-ge na masyadong delikado ang parang ito at madaling maakit ang atensyon ng pulisya. Kaya iminungkahin niya na si Shulisha ang magpapanggap bilang isang babae na magpapabalik sa lalaki sa kanilang bahay kung saan nila isasagawa ang plano laban dito. Sa simula, tumanggi si Shulisha, ngunit nagbanta si Jawang-ge na papatayin siya pati ang kanyang mga magulang at kapatid na babae. Dahil wala nang ibang pagpipilian, napilitan si Shulisha na sumunod. Tuwing gabi, pupunta siya sa estasyon ng tren na nakasuot na mapang-akit upang akitin ang mga lalaki at isama sila pauwi sa bahay. Pagpasok sa bahay, palihim siyang papasok sa kabilang silid sa ilalim ng dahilan na magpapalit siya ng damit. Doon biglang papasok si Jawang-ge at ang kanyang dalawang kasamahan at brutal na pinapatay ang mga lalaki at kinukuha ang kanilang mga ari-arian. Sa simula,
Ginagamit nila ang palakol upang putulin ang ulo ng biktima at pinagsasasaksak gamit ang kutsilyo. Pagkatapos ng bawat pagpatay, nababalot ng dugo ang buong bahay at tumatagal ng ilang araw bago malinis ang ebidensya. Sa kabila ng pagkikibaka at malalakas na hiyaw ng mga biktima, walang nakakarinig sa kanila. Nagpatuloy ang nakakagimbal na proseso hanggang mapuno ang basement ng bahay. Matapos ang maraming oras ng interogasyon, sa huli ay inamin ni Jawang Ge at ng kanyang mga kasamahan ang kanilang mararahas na krimen. Noong Enero taong 1992, nabalot ang nehe ng mabigat at tensyonadong atmosfera. Sa panahong iyon, nagsasagawa ang lokal na korte ng pampublikong paglilitis at ayon sa indictment. Sa loob lamang ng 2 taon mula Marso 1989 hanggang Oktubre taong 1991, pinatay ni Jawang Ge at ng kanyang mga kasamahan ang 42 katao kabilang ang 18 lalaki at 24 na babae. Ngunit mula sa pagkakahuli hanggang sa pagbitay, nanatiling kalmado si Jawang Ge at ang kanyang mga kasamahan. Hindi na matandaan ni Jawang Ge ang eksaktong bilang ng kanyang mga naging biktima. Bagaman kinumpirma ng mga otoridad na 42 ang bilang, marami ang naniniwala na maaaring mas mataas pa dahil may ilang pamilya ng biktima ang hindi nagulat ng krimen. Ilang bangkay ang sinunog hanggang maging abo kabilang na ang mga banyaga at maraming kaso ng nawawalang tao ang nabanggit noon. Ayon sa ulat, natapos ng Heilongjiang Provincial Police Department ang investigasyon noong ika-26 ng Disyembre taong 1991 at isinampa ang mga kaso noong ika-23 ng Disyembre ng parehong taon. Noong ika-9 ng Enero taong 1992, 4 na kriminal na kaso ni Jawang Ge ay pinatawan ng hatol na kamatayan alinsunod sa batas. Ayon sa regulasyon bago ang pagbitay, ipinarada ang mga kriminal sa mga kalye. Naglibot ang mga prison vehicle sa nehe upang ipakita ang katarungan at maibsan ang damdamin ng publiko. Lumipas man ang mga taon, nananatiling nakakatakot na alaala para sa mga tao ng nehe ang massacre. Walang nakapagsasalita tungkol sa masakit na kabanatang iyon, ngunit nananatili ang katotohanan. Naganap ang trahedya. Dahil hindi tiyak ang mga eksaktong petsa ng pagkamatay ng mga biktima, ginugunita ng mga residente ang araw ng sentensya ng mga pumatay bilang araw ng pag-alala sa mga biktima. Tuwing taon, nagsasagawa ang mga tao ng nehe ng seremonya upang alalahanin ang mga di maswerteng biktima. Para sa mga residente, wala ng araw upang alalahanin ang mga taong gumawa ng krimen. Anong masasabi mo tungkol sa kaso na ating tinalakay ngayon? Ibahagi ang inyong kaisipan sa comment section sa ibaba at kung umabot kayo sa part ng video na ito, huwag kalimutang ikomento kung taga saan kayo at anong oras nyo ito napanood para malaman namin kung saan umabot ang video na ito. Maraming salamat muli sa panonood at sa inyong walang sawang pagsubaybay sa mga kwento na aming ihinahatid. Magkita-kita tayo sa mga susunod na videos.